Hello po, gagawa po ako ng isang improvised na speaker gamit ang mga bagay na nahahanap natin sa ating mga tahanan. Kailangan po natin ng cellphone, of course, ballpen or pencil po, cutter, and pins po. Kasi lang wala nga po akong pins, kaya sinulat ko na lang po sa paper. Una nga po natin gagawin ay kukunin natin itong carton galing sa toilet paper roll. Sunod, kukunin po natin itong ballpen natin at kukunin rin po natin ang ating cellphone para matrace po natin ito sa carton. At ito nga po, gagawin na po natin yan. Huwag niyo po kalimutan na mag-iwan rin ng onting space para pag tinagay niyo po mamaya ay hindi po ito masikip. Maglagay po tayo ng onting space. At ingat na lang po baka po mahulog. Yan po. Trace po natin at ayan po. Ayan. At ngayon nga po ay dahil nga po hindi siya ganun kaayos ay aayusin lang po natin siya ng onte. Ayan. Ayan po. Kaya na po yan. Ayan po. As you can see po. Sunod ay kukunin na natin ang ating cutter. At gugupitin po natin yung drawing po natin. Yan po. Ingat na lang po kayo dahil matalim po. Hindi naman po kailangan na diretso talaga o eksakto yung pagkaka-cutter natin. Pagkalipas ng sandali, ngayon nga po ay malapit na matapos at ang kailangan na lang natin gawin ay tanggalin ito. At ngayon po natanggal na po natin, ay itabi na po natin ngayon ang ating cutter. Ngayon naman natin ito sa karton, ay kukunin na natin ang ating cellphone at papakinggan ang music na galing lang dito para ma-compare natin siya galing doon sa ating improvised speaker. So, using Maroon 5's Beautiful Goodbye. I count the ways I let you down. On my fingers and toes that I'm running out. Clever words can help me now. Ngayon naman ay papakinggan natin siya ilalagay na natin siya sa improvised speaker natin. So, ito pa. Ayan. But you're slipping out. I remember your eyes were so bright. When I first met you, so in love that night. And now I'm kissing your tears goodnight. And I can't take it, you're even perfect when you cry. Beautiful. Na kung gaano nga po siya mas malakas at nagiging speaker po talaga siya. So, you may be wondering kung para saan ang pins. Dahil nga po kung in-stand po natin siya dito, ay nahuhulog nga po siya. Kung hahawakan nyo lang po siya, doon na siya tatayo. So, at yung pin po na sinasabi ko ay yung pins na para sa bulletin board. So, yung tutusok po natin po siya dito sa apat na sides na ito. At tatayo na rin po siya dahil nga po sa base niya pong makapalit. Sana po may natutunan po kayo sa akin. Thank you po. Bye-bye!